opening prayer naman. Tapos na ba mag-picture? Okay. Let's start natin sa ating prayer, sa ating tita, Jolor. Rehearsal. Yes. Nakpakan naman natin ang ating prayer, opening prayer. Lahat po tayo tumayo. Magsimula sa mabungad na panalangin. Tayo po ay kaya nagdiriwang ng kaarawan upang magbigay ng papuri sa Diyos at ating kandugan ng pakakalang ating may kaarawan. Ang hipag na si Carmen. Sabi po sa awit 90 verse 12, ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang ikaw ay magtamo ng pusong may karunungan. Ibig sabihin po ng talatang ito ay tayo maging responsable, tayo mamuhay ng naayon ng may pag-ibig at takot sa Diyos. So, tayo po lahat ay mananalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa panibagong taon ng buhay ng iyong anak na si Carmen. Nagpalain mo po siya at sa marami pang taon na darating sa kanyang buhay. Bigyan mo po siya ng lakas, ng katawan, malinis sa pag-iisip, at masayang kalooban. Nilayo mo po siya sa mga karamdaman, sa kapahamakan, at bigyan mo po siya ng kalusog na pangangatawan. Patuloy mo siyang gabayan ng iyong liwanag sa lahat ng mga pangarap niya at adikain. Punuin mo po ang kanyang puso ng pagmamahal, kapayapaan, at kaligayahan. Naway madama ninyo, madama niya ang inyong dakilang pagpapalang ngayong araw at sa buong buhay niya. Salamat po sa family, sa friends, na kasama niyang magdiriwang ng kanyang 75th birthday. So, ang sabi po ang ating panalangin ay bigyan pa nga siya ng maraming pang taon ng kanyang buhay. Salamat po at ibinabalik po namin ang lahat ng papuri, pagsamba, pasalamat sa tanging pangalan ng aming anak, ang aming Panginoong Kristo at tagapagligtas. Amen. Napakaganda naman ang ating prayer na binigay ni ating Tita Jolor. Pwede na po tayo maupo at para sa susunod nating programa, saksihan po natin ang inihanda ng ating Sakra. Oh, sige lang daw. Diretso mo lang.
Yan, thank you naman sa magandang awitin ni Thea. Parang kasi yung pag-ibig ko sa iyo. Pangako. Okay. Tuloy-tuloy naman tayo sa program natin. Ang susunod natin program ay ang pagbibigay ng Jeka. 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 Kasi ano kasi? Hello, good evening po sa inyong lahat. Ako po naatasan mo na magbahagi mo na salita ko ng Panginoon. Happy birthday, Nanay Carmen. At hindi ko po alam to, ito po ay biglaan. Pag-upo ko po dyan, pagdating ni Jerry, kami nausap ako. So, pagpasensyahan niyo na po sa gabi nito. Siyempre, gusto po natin pasayahin ang gabi po ni Nanay Carmen. Ano po? Sapagkat ngayon po ay pagsasaya, dapat maganda po yung ambience po. Pero isang bagay po na nais ko po sabihin sa bawat isa sa atin na sa kahit na po anong pagsasaya, ay huwag daw po natin kalilimutan ang ating pong Panginoon. Ako, alam natin na lahat po ng pagpapala, biyaya, katulad po ng celebration ng kaarawan, ay ito po ay biyaya ng ating Panginoon. Lalo na kung ang ating pong edad ay ganito na po, no? 75 years. Talaga po, alam niyo po ba, bonus-bonus na po ito kasi sabi nga, ang buhay po ng tao, ang pinaka-full life sa ating pong kapanahonan ngayon ay 70 years old. So pag ikaw po ay meron ng additional na 5 years, ito po ay isa na po na masasabi natin na bonus na sa ating Panginoon. Kaya po sa oras na ito ay nais ko po kayo na meet my son and my husband. Diyan kayo po sa first table. Ayan. Praise God. Kaya po, sa gabi po ito ay bibigyan po natin ng kakunting Kaya nga, pag-share ng salita po ng Diyos bago po tayo lahat dumako sa pagsasaya. Okay lang po ba yun sa inyo?
Sino po yung okay lang? Sige, marami pong salamat. Praise God. Sabi po ganun dito sa salita po ng Diyos. Nais ko po sabihin ng mga pasalangin. Sabi po ganito, salvation is the greatest gift God gives to humanity. Isa pong napakahalaga na dapat po nating alalahanin ay ang kaligtasan na ipinagkaloob po ng ating Diyos. Ito po ay pinakadakilang regalo ng Panginoon sa ating ng mga tao. Ano po ba ang ibig sabihin ng salvation? Salvation means being rescued, no? Pag sinabi ka nga, iniligtas ka, ibig sabihin, ikaw ay sinagip, no? Rescued from sin, rescued from separation from God, and rescued from eternal death. Po? Sabi po ganon, sa pasimula pa, nilikha ng Diyos ang tao. Po? Pero sabi po ganon, pumasok po yung kasalanan. No, at wala pong iba, kundi ang ginawa po na paninindang ni Satanas sa lahi po ng tao. Alam niyo po ba bakit nag-decide ang Diyos na iligtas po ang bawat isa sa atin? Ito po ay sa dahilan na alam ng Diyos na kung ang tao lamang ang masusunod ay hindi siya papasok sa kasalanan. Ngunit meron po kasing third party, no? Doon sa buhay po ni Adan at ni Eva, at walang iba po kundi si Satanas. At dahil po dito, si Satanas ay dinala po tayo doon sa pagkakasala. And so, no? Sa kabutihang loob ng Diyos, tayo po ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon para makilala natin o malaman natin ang daan ng pagliligtas. At ito po ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Ano po? So ang Panginoong Jesus po ang naging daan upang tayo po ay maligtas. Ang sabi po sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So lahat po ng tao ay nangangailangan ng kaligtasan. It's not just for bad people. It is for all people. Para po sa lahat ng tao ang kaligtasan po na ibinibigay ng Panginoon. Baka sabihin natin na hindi naman ako makasalanan, wala naman akong ginawang pagpatay. No? Hindi naman ako nangalunya. Hindi naman ako nakapi ng ibang tao. Pero ang sabi ko ganon, sin is anything that goes against God's will, God's nature, or God's command. Ano daw po ang mga kategori ng mga kasalanan? Sabi ko ganon, wrong actions, wrong thoughts, maling kaisipan, wrong attitude, maling pag-uugali, at higit sa lahat ay disobedience to God. Sabi po ganon sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. No? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sin brings spiritual death. Alam niyo po na kagaya po sa ating panahon ngayon, napakaraming tao po ang nagkakasakit. At hindi po natin alam na sa biglang pagkakasakit natin ay hindi na pala tayo okay. No? So, napakahalaga po na alalahanin po natin ang Diyos, no, sa ating kapanahunan ngayon. Ang plano po ng Diyos para iligtas ang tao, ang sabi po ganon, ay makikita po natin sa John chapter 3 verse 16. Alam nyo, sa panahon po ng ating kabataan, ay naka-attend po ako ng isang conference. At doon sa conference na yun, ay meron pong isang scientist. No? Ito pong scientist
pinag-aralan ay yung tinatawag na human body, ating pong katawan. No? Napaka-limitado lang po na mga scientist ang meron na to. Yung pinag-aralan po yung human body. At sabi po ng scientist na ito, ang sabi niya ay ganito, alam niyo po ba, sabi niya, yung 5 senses natin, no, ang ating mata, ang ating ilong, ang ating tenga, ang ating dila, sabi niya, alam niyo ba na napaka-unique ng cells ng mga ito? At sabi po ng scientist na ito, sabi niya, tingnan niyo, sabi niya, yung cells ng inyong dila ay napaka-unique. Bakit? Lahat ng klaseng panlasa ay kayang malasahan ng dila. No? Sabi niya, may maasim, may maalat, may matamis, pero sabi niya, lahat ng masasarap naman ay kayang maranasan ng mga tao dahil sa kanyang dila. Napaka-unique, ano? Sabi ng scientist. At sabi po ng scientist ay ganito, alam niyo ba yung dalawang bilog dyan sa inyong mga mata? Napaka-powerful na telescope niya. Walang makakatalo dyan. Sabi niya, kaya nga po, di po ba, madali sa atin ang pagsulot ng sinulid sa karayom dahil kaya-kaya nating makita ang butas ng karayom. Amen po ba? Sabi ng scientist, kaya pala, sabi niya ganon, totoo ang salita ng Diyos. Bakit? Sabi niya, sapagkat sabi niya, tingnan ninyo ang puso ng tao. Pag ang sperm cell at ang egg cell ay nag-meet, at ito ay nagkaroon ng tinatawag na pag-unite. Sabi pong gano'n ng scientist na ito, pipintig na po ang kanyang puso. Sa pasimula ng siya ay nasa sinapupunan ng kanyang ina. Ang puso na ito ay napakalakas, napaka-powerful. Sabi ng scientist, biro nyo, mula sa pagpintig niya sa sinapupunan ng kanyang nanay, hanggang sa siya ay mamatay o tumigil ang pagpintig ng kanyang puso, doon pa lamang, no? Doon pa lamang siya babawian ng buhay. Kaya sabi niya, napaka-unique ng mga cells na ginawa ng Diyos sa katawan ng tao. Kaya pala sabi niya, ang Diyos, sabi niya, na lumikha ng lahat ng bagay, nagdesisyon siya na bumaba mula doon sa kalangitan upang isang araw maisilang sa mundo natin para ikaw at ako ay kanyang iligtas. Sabi niya, totoo ang nakasaad sa salita ng Diyos. Luke chapter 9 verse 25, ano po ang sabi doon? What shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Ano nga daw po ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang lahat ng bagay sa mundo ito, mapaniwala naman ang kanyang buhay. Alam niyo po, sabi ng scientist na ito, para kami pong mga siyensya ay makalikha ng isang perfect na tao. May kaluluwa, merong espiritu, at merong katawan na nagpapansyon ang lahat ng meron siya sa kanyang pagkatao. Kulang ang presyo ng buong mundong ito para makalikha kami ng isang tao. Kaya pala sabi ng scientist, kaya pala ang Diyos na ito na lumikha ng lahat ng bagay ay dumipa doon sa krus isang araw ng mahal na araw para ikaw at ako ay kanyang iligtas. Kaya po alam nyo, sa lahat po ng gagawin natin sa ating buhay, isa pa rin po ang pinakamahalaga na huwag po natin kalilimutan. Ito ay ang mahalin natin ang Diyos. Kung hindi pa po natin natatanggap ang Panginoon bilang Panginoon at
sariling tagapagligtas. Today is the day. Kasi tomorrow might be too late. Hindi natin alam ang araw ng bukas. Mamaya naglalakad tayo sa kalsada, nadupilas tayo, nabagong ang ating ulo, tapos po ang buhay natin. Pero alam niyo po, ang Diyos ay laging nagpapaalala sa atin. Kaya nga po sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pagsinta ng Panginoong Diyos. Na ibinigay niya ang kanyang bundok na anak doon sa krus, upang ang sino man na tumanggap sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So sa hapon po na ito, okay lang po ba tayo na tayo muna ay tatanggap sa Panginoon? Pagkatapos po, lahat po ng pwede natin gawin pagsasaya, ay ito po ay pwede na. Sige po, tayo po lahat, inaanyayahan po kayo na kayo ay tumayo. Tayo po tayo. Sa hapon po na to, ang Diyos na tatanggapin natin ay Diyos na may-ari ng langit at lupa. Kaya po napakahalaga na bigyan po natin ng solemnity ang okasyon na ito. Atin po itaas ang ating mga kamay, tanda po ng ating pagsuko sa Diyos. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po nyo dapat pansinin ang inyong mga katabi. Ang dapat po natin pansinin ay ang ating Diyos na nakatingin po sa ating kalagitnaan sa oras na ito. Sabihin nga po natin, Panginoong Diyos, sige po, Panginoong Diyos, lakasan po natin. Panginoon Diyos, Salamat po. salamat po. Hindi mo ko nakaligtaan. Hindi mo ako nilampasan. Sa oras na ito, nagpapasalamat ako. Sinugo mo ang Panginoong Jesus upang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. At upang ako ay iligtas sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap ko ang Panginoon bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Nananampalataya ako simula sa oras na ito. Ako po ay anak ng Diyos. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Let me pray for a while. Father, I just pray in the very mighty name of Jesus that you keep on blessing these people. Alam ko, Lord God, na lagi po silang nagsasaya. Alam ko, O Diyos, na sa kanilang pagsasaya, hindi nila kalilimutan na Ikaw ang Panginoon na may-ari ng kanilang mga buhay. Lord, let them rejoice today, Panginoon, with the birthday celebrant, Panginoon, Nanay Carmen, having her 75th birthday. Indeed, God, you are so gracious to each and every one of your people in this place. Lord, I release to them your blessing, and your salvation. I release to them, Lord God. Hallelujah. Lord God, the capability, Lord God, to know you more, Panginoon, in biblical way, O God, in the name of Jesus. And Father, I pray, continue to bless Nanay Carmen, celebrating her 75th anniversary. Indeed, God, you are so gracious upon this woman. You love her so much, Lord God. I pray that you add to her life, more life, O God, exceedingly. Panginoon, in the name of Jesus, I pray that you add to her health, Panginoon, that you add to her joy, and most especially the peace that passeth all understanding. Pagpalain mo ang kanyang buhay, Panginoon, at patuloy, Lord, na pakaingatan mo siya. Continue to surround her with your terms and edges of protection and seal her, O God, with your most precious blood. Continue to bless, Lord God, even the children, Panginoon, around her, making her happy, making her peaceful, and making her, Lord God, thankful for you have blessed. Indeed, you
you have blessed her life, Lord God. Hallelujah. Thank you, God, and continue to bless our party this night. Continue that every one of the people around her will celebrate to the fullest, Lord God. Make this a joyous celebration. This we pray in the name of Jesus. Everybody say, Amen. Salamat po, Pastor Cecil Olsin. God bless you more po. Okay, papatuloy ng ating programa. Magbigay naman tayo ng ating special talk for Homeowner President, Mr. Andy Suan. Okay. As a blog. Hello po. Inaanyayahan po namin ang aming President of Honors, Mr. Alex Juan, na magbigay po ng inspirational talk kay Nanay or greetings po. Palakpakan po rin po natin ang ating Presidente ng Honors of Nation. God bless you po. Magandang gabi sa inyo lahat. Nanay Carmen, happy birthday po. Nasubaybayan mo kayo bilang isang ina. Kung gaano kayo naghirap para sa mga anak niyo. Alam ko, mag-isa lang kayo. Pero sa ngayon, maganda na ang buhay niyo, maganda na yung mga buhay ng mga anak niyo. Yan ang pinakamagandang birthday sa atin. So, reaching 75 years old ay bonus na sa buhay natin. Pero sa tingin ko, abot pa kayo isang taon. Dahil sa kasusumba nyo, mas talo kayong lalakas. At sa tingin ko simula nang sumama kayo sa sumba ko, lalo kayong bumata. So, again, Nanay Carmen, I wish good health always. Yung weight, huwag na yan. Health lang. Masaya na tayo. Happy birthday! Thank you po sa inyong pagbati sa ating birthday celebrant na si Nanay Carmen. Gutom na ba kayo? Ako, oo. Okay. Bago tayo pumunta sa food natin, syempre, kailangan natin mag-pray. So, mag-pray tayo. Tawagan po natin ang ating ninang na maganda, si Ninang Yogi Santiago, ang aking ninang na maganda. Mag-pray muna po na tayo. Prayer for the food. Panis yung mga driver nila. Panis yung mga driver nila dyan. 316 nila dyan. Hello po. Parang mas masaya kapag po may nagsasalita sa harapan nakikinig po tayo lahat. Tama po ba? Para po sa ating bago po tayo manalangin sa ating pagkain, pagsasalusaluhan, pwede po bang yung pong attention natin your attention please. Sandali lang po ito. Kakain na po tayo. Ate ko? Bago po tayo manalangin. Meron po, happy birthday ate ko. At bibigyan kita ng isang verse sa Bible. Sabi po sa Isaiah 46:4, sabi doon, at hanggang sa katandaan ay ako nga, at hanggang sa magkauman, tanda ay dadalhin kita.
dadalhin? Oo, aking dadalhin ang aking ililipas. Ito ay pangako ng Diyos na kanina at pag-iingat sa kanyang bayan mula sa kabataan hanggang katandaan. Ang sabi ng Panginoon, hanggang sa katandaan natin, hanggang magkauban tayo ililigtas, nakalingaan ng ating bayan. Basta po yung pananampalataya natin sa Diyos. Okay, bless you. Okay, sige po. Dahil nagugulot na po tayo, kaya tayo maingay. Manalangin po muna tayo, mga kapatid. Hello. Sige po. Let us pray. Sige po, tumayo po kaya tayo sandali. Pwede po ba? Sandali lang po ito. Daya nyo, Sige po, tayo po tayo. Mamaya na po tayo magkwentuhan. Sige po, let us pray. Heavenly Father, we thank you for this evening. We thank you sa iyong kabutihan. And we thank you for the joy na binibigay mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, ang selebrasyon na ito, O Lord, ay para sa iyong kalwalatian at sa iyong anak na binigyan mo po ng another year para po mag-celebrate ang kanyang 70th birthday. Father, sa oras mo ito, salamat sa lahat ng pagpapala. At kami po ay magsasalo-salo sa hapunan na ito kung saan, O Lord, ikaw po ang nagbigay ng mga pagpapalang ito. Father, bless mo ang aming mga pagsasalo-saluhan sa oras na ito. At hayaan mo, Lord, ma-enjoy namin ang pagkain na nandun ang pagpapasalamat sa aming puso dahil sa iyong kabutihan. Father, bless this food. At hayaan mo, Lord, alisin mo lahat ng elemento makakasama sa aming pagkain. Father, we thank you and we praise you in Jesus' name. Amen. Sige nga po, palakpakan po natin sa malakas. Palakpakan ang ating birthday talaga. Ang Diyos po ang papuri. Ang susunod po natin ay ang pagbibigay. Teka lang po bawat telephone po ay pupunta sa harapan tapos tsaka sila pipila. Pero bago po ang lahat nun, ay ang magbibigay ng bulaklak sa na kanyang pamangkin po ba yan? Magbibigay ng bulaklak. Jerica. Okay. Ang pag-ano pala. Sino ba nito? Happy birthday. Sukoy. Sounds. Birthday music. Jerica. Ay, birthday na? Ay, okay. Mangyari ko. Okay. Okay, tuloy na po natin yung pag-ihip ng kanyang cake, yung pag-blow ng kanyang cake, para po dire-diretso na. Jumping PSP short outside. Ayun, pag-jumping lang. Kapag-jumping. Sige kapag ako nagsabuso. Kasama ko pag-jumping sa iyo sa kanta. Na. Hindi tuwi ang para siya. Sa lalaki ewan ko sa babae. Yes. Neka, ready na ba? Okay, sabayan po natin, ha? Ayun po tayo lahat.
Ha? Mamaya na yan.